Dito ngayon sa Switzerland. Sorry po, medyo kinakabahan lang. First time kasi. I'm 51 years old po. Andito po ako nakatira dito sa Switzerland ngayon. And hindi po ako OFW but I am immigrant. So I'm almost 30 years na po dito. Dito na nagpamilya, may mga anak na lahat. Dito na rin tumanda. And yun nga po na nung una po talaga, wala akong gusto sa Pilipinas. Ayaw ko na sa Pilipinas. Kasi ano yung mula nung time na ni Marcos, kasi ano din ako 80s din ako lumaki 80s 90s lumaki na yung panahon po ng Marcos from Aquino, nakita nung pag People's Power po sa kala namin okay na, maganda ng Pilipinas, pero dumating yung time po ng Aquino, ganun, parang ganun pa rin yung politika sa atin, ganun pa rin, meron nandiyan pa rin yung corruption, marami pa rin tsaka mahirap pa rin ang Pilipinas. Kaya nung umalis po ako, sabi ko, dito na lang ako dito sa ayoko nang bumalik ng Pilipinas. But then Yolanda happened. Nakita ko po si Duterte. Tapos sabi ko sana nung nakakita ko ng parang news, ayun, nakalimutan ko na yun. So nakita ko po yung news niyo na sabi ko sa tao ko, so, ang ganda ng puso ng politikong ito sabi ko, talagang naano siya sa mga yung paghihirap ng mga Pilipino ba, tapos marami pang mga negative nun kasi sabi niya he cursed God daw dahil yung bakit pinayagan ng Panginoon na nangyari yun. Pero naramdaman ko po na kung makita mo po talaga, ang daming patay, walang tapos sabi ko, ang ganda ng puso ng taong ito, talagang feel niya yung sabi ko, pag ito tumakbo ng presidente, talagang buboto ako. Tapos yun nga po, matagal na po ako hindi bumoto, pero nung tumakbo si Duterte, nagpa-register po talaga ako sa embassy dito sa Switzerland para makapagboto talaga ako sa kanya. Tapos may mga organization din po dito sa Switzerland na mga Pilipino na nagkakampanya kan Duterte, sumasali po ako. Tapos naging aware din po ako sa social media, sabi ko, ay lumalaban din po ako nung ni Duterte. Tapos nung naman po, hindi naman po nang nakaupo nga po siya, nang nanalo tayo, hindi naman po talaga tayo niya yung pinigo na talagang tinulungan niya yung Pilipinas, talagang pinaangat niya yung Pilipinas, ganun. Tapos yun nga, sad nga lang at nagkaroon ng pandemya, kaya yung Pilipinas hindi talaga yung nakausad ba, pero yung build po niya talaga lahat. Talagang puno-puno po talaga ako ng papuri sa yung ginawa talaga ni Duterte sa Pilipinas. Tapos yun nga po, sabi ko, ang ganda naman pala sa Pilipinas, sabi ko gano'n. Gusto kong bumalik ng Pilipinas ulit. So meron po akong lupa doon na hindi ko pero nung si Duterte ng Pilipinas, sabi ko maganda palang mag-retire din sa Pilipinas. Nag-start po ako magpatayo at nag-start po ako nangarap na umuwi na ng Pilipinas kasi iba ang kultura dito iba yung mga anak ko. Sabi ko mas maganda pa rin sa Pilipinas. Noon dati takot po ako sa yung mga crimes po sa Pilipinas. Kasi yung kabataan ko po, nag-apply pa ako ng visa papunta dito, nabiktima din po ako ng yung addict na taxi driver sa airport pa lang, na yung niloko kami, tapos yung pinagbantaan yung buhay namin. Kaya talaga noon, bad siya talaga sa akin yung Pilipinas. Dahil talaga, pero nung nakita ko na yung ginawa ni Duterte na binago talaga niya yung tawag nito, yung yung crimes bumaba, sabi ko may pag-asa pa ang Pilipinas na talagang gumanda siya ba. Tapos yun nga, tawag nito, nangarap ako, isa ako sa mga Pilipino na nangarap na yung matahimik na Pilipinas, peaceful, na makapag-retire kami doon. Tapos ngayon, yun nga, yung si Sara nga, nung election, hindi nga kumandidato. So we have no other choice kundi suportahan yung si Marcos dahil nag-busy siya. Tapos sabi ko, siguro, okay naman siguro to si Marcos, ganun. So ito nga, nangyari ngayon sa bansa natin, na parang nakakadismaya, sabi ko, patayo na ako ng bahay doon, nangangarap na ako umuwi ng Pilipinas, mag-for good na ako ng Pilipinas. Tapos ito, ganito, bumalik na naman yung crimes, marami na namang addict, ang corruption na naman, yung mag-a-apply ka ng mga ganito, ganyan, ang daming, yung mga red tape, talagang nakakadismaya po talaga. Oo, talagang sabi ko, ano bang gagawin natin na para nakikinig po ako sa lahat sa inyo, sa lahat ng mga vloggers kayo, Ma'am Joey, Maharlika, lahat.
ang lagi ko po kayong pinapakinggan, nakaka-frustrate po talaga. Tapos parang nararamdaman ko na rin po yung frustration ni Maharlika na, hala siga-siga na siya, araw-araw na siya nagmumura diyan. Ikaw din po 'pag nakikita mo, naririnig mo, nababalitaan mo mga ganyan, talagang mapapamura ka rin talaga, mapapaano ka talaga sa gobyernong ito. Kaya Tita Lovejoy, ano po ang mensahe niyo sa gobyerno natin ngayon? ang mensahe ko po talaga sa gobyernong ito, umalis na sila diyan. Kung hindi Umalis. po nila talaga, kung hindi po nila kaya na na palaguin ang Pilipinas o yung tawag dito, yung pagandahin ang Pilipinas, umalis na sila. Kasi Oo. kawawa na po ang mga Pilipino eh. Kawawa po yung mga mahihirap sa atin. Oo. Kagaya nga po ng sinabi dati, na alala ko sinabi ni Pangulong Duterte dati na ang Pilipinas daw ay para daw eroplano na pa-take off na. Pero hindi makapag-take Hindi off. makalipad-lipad, O di ayan. Totoo makalipad-lipad, oo. naman, Oo, totoo naman. malaki po ang potensyal ng Pilipinas, napakaganda po ng Pilipinas. Mm. Pero ano nangyayari ngayon? Nalalamangan na tayo ng Vietnam. Cambodia, Mm. malapit na tayong malamangan. Mm. Dati noon, ang Korea is mataas po ang tingin ng mga, yung South Korean po ibig sabihin. Mataas ang tingin nila noon sa mga Mm. Pilipinas nung sa panahon ng Marcos Sr. Mm. Pa, na, Ayan. Oo, umiyak nga po dati yung narinig ko lang na yung pangulo ng Korea bumisita sa sa Pilipinas sa panahon ni Senior. Naiyak daw, nakita yung magandang highway na na nadaanan nila. Sabi ng pangulo ng Korea na sana magkaroon din kami ng ganito. Pero nga yung magandang highway. Pero ngayon, ano nangyari? Wala na, Ang opo. South Korea mas mataas pa sa atin. Tayo Napag-iwanan na nagiging po tayo 'no, napag-iwanan na napag-iwanan po na tayong tayo. masyado. Oo, kaya nga, Ayan, okey. Hmm. sorry po, ay medyo kinakabahan lang, pero Okey lang po, talaga, naintindihan po namin ang oo. mga gusto niyong sabihin. Sana nga lang po na talaga ito pong natin ngayon, pagvo-voice out po natin yung lahat ngayon, sana may may patutunguhan ito na Meron yan tita, meron yan. oo, Wag po nating Huwag isipin na bibitiw. oo, oo. wala pong Kaya nga bibitiw, po, meron po talaga yan. kaya nga po, kasi gusto ko pong umuwi talaga ng Pilipinas dahil mahal ko po ang Pilipinas. Pero kung ganito ang bansa na dadatnan ko, na hindi ako safe, hindi safe yung buhay ko diyan. At yung sa health na lang natin, dati kang Pangulong Duterte, may mga plano magpatayo ng magagandang ospital. Kaming mga dito, yung parang balikbayan na gustong bumalik ng Pilipinas, yan po ang concern namin, health security. Pero sa Ayan. gobyernong ito, hindi po natin makikita, hindi po natin yan makakamtan. So maraming Opo. salamat po.